Kailangang ulitin ang pag-iinspeksyon sa grid coordinates o lokasyon ng mga flood control projects sa bansa base sa lumabas na imbestigasyon ngayon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, nagbalik nga ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee paugnay nga or katungkol nga doon sa panumalyang flood control projects at ilan nga sa mga dumalo ay sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, pati na rin sina DPWH Regional Operations Undersecretary Artur Besnar at mga dating kawani ng ahensya na sina DPWH former Region 4B Director Gerald Pacanad, former District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Humarap din si DPWH or dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kauuwi lamang kahapon mula sa Estados Unidos. Hindi naman dumating si dating Ako Bicol Representative Zaldico at Orly Gotesa, kaya naman sila ay pinatawanan ng show cause order. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Let us now resume. Ito ang matapang na pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects. Unang pinag-usapan sa komite ang umano'y maling mga grid coordinates kaugnay sa lokasyon ng mga flood control projects. Sa presentasyon ni DPWH Regional Operations Undersecretary Artur Besnar, lumabas na sa 416 projects na nakabinbin para sa preliminary inspection ay nasa 337 pa lamang ang nabibisita ng technical team, kung saan nasa 86.35% o 291 na mga proyekto ang nasa mahigit 50 meters ang discrepancy sa MYPS o Multi-Year Programming and Scheduling Location kung ikukumpara sa mismong infratrack o actual location ng proyekto. Bagay na ikinabahala naman ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo dahil maaari itong maging dahilan ng pagbagal ng investigasyon. Buong Pilipinas, ang tingin tuloy lahat ng projects ng DPWH last year are ghost projects. And when in fact, nandiyan naman pala, nagkamali lang ng ika-nga pwesto. Depensa naman ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. The date started, the date of completion. So all this information has been included in the submission to the Office of the President, Mr. Chair. So the coordinates is just one of the data that is included. Ayon naman kay Acting Justice Chief Frederick Vida, nasa 14 pa lang na proyekto ang naiimbestigahan ng Department of Justice. Sana po ang DPWH at iba pa hong mga katulong ng DPWH sa pagbe-validate, maglabas na rin ng datos kung yung libo-libo hubang project, alin yung talagang hindi na ghost project, para humalimit ho natin yung universe. Tulad po yung nabanggit po kanina ni Secretary Bonoan, malaking input po sa amin yon, na sa mga initial report sa kanya lumalabas sa Region 3 lang. Kaugnay nga nito ay sinabi rin ni DPWH Undersecretary Besnar na kinailangan muling ulitin o inspeksyonin muli ang mga flood control projects na nauna nang nabanggit. At kani-kanina nga lamang ay nagkaroon na ng klarifikasyon patungkol doon sa tinatangka or pagtangka daw di umano ni PNP Chief General Nicolas Torre noon na isailalim sa kanyang kustodiya si Yusek Bernardo. Sabi ni Bernardo doon sa hearing kanina, hindi naman ito nagpumilit or hindi naman pinaulit-ulit ni General Torre ang kanyang pagsasabi or talagang nag-usap lamang sila ni Yusek Bernardo. Samantala sa kasalukuyan ay iniintay pa rin natin yung pagsasalita ni Congressman Leviste patungkol nga sa usapin ng tinaguriang Cabral Files. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan. Alright, maraming salamat Angela Babad live mula dyan sa Senado.